tayo po ay naririto para po magpasalamat at purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay tumayo para po sa pagbasa ng banal ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa John 1:12, ang lahat po ng tumanggap at nanampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Maraming salamat po sa banal na salita ng Diyos. Pwede na po tayo umupo. Sabi nga po, ang lahat po ng tumanggap, ibig sabihin po, kung tayo pong lahat ay tatanggapin natin ang ating Panginoon at mananampalatayo na bukas sa ating puso, yung buong puso natin, ay ituturing niya po tayong mga anak niya. Diba po? Napakasarap ng masarap maging sabihing anak tayo ng Panginoon. Wala na tayong alalahanin sa buhay kapag siya ang naging ama natin. Hindi na po tayo magkakaroon ng mga agam-agam sa buhay, ng mga problema natin. Meron po tayong personal na pagsasabihan ng ating mga problema dahil siya po ang ating ama. Siya po ang ating tunay na Panginoon na tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito at kami po ay muli mo pong dinako dito sa aming bahay-sambahan upang purihin at pasalamatan ka, Panginoon. Alam ko pong masaya ka po kahit po kami ay kukonte. Alam kong nagagalak po kami na purihin ka po sa iyong pangalan, Panginoon. Naway ingatan mo po ang bawat isa sa amin at bigyan mo po ng maraming biyaya sa araw-araw, Panginoon. Lagi mo po kami susubaybayan, pati po ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ikaw po ang bahalang mag-ingat sa bawat isa sa amin. At lagi mo po kami bigyan ng aming kalakasan, ng aming katawan, Panginoon, upang magawa po namin ang aming mga tungkulin sa araw-araw na aming mga gawain. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay tumayo para po sa ating worship, sa pasasalamat sa ating Panginoon. Maaari na po tayong tumayo. Tinatawagan ko po si Miss Shane sa pagkanta. Yan, tayo para sa ating pagpupuli sa ating Panginoon. Pagsabat namin sa'yo lamang.
presensya sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo lang naluwawin, Panginoon, ang aming mga puso. Sige po, patuloy po tayong umamit sa Panginoon sapagkat kayo puti-puti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. Puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay nagpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Palakpakan po natin ang lakas ng Panginoon. We praise you, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Punoy mo kami na iyong kagalakan, na iyong presensya at iyong pag-ibig, Panginoon. Sa iyo lamang namin, Lord, itinataas ang lahat ng papuri, ang pagsamba, at ang pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tara na po tayo magsalita.
atin sa araw-araw. Ngayon po ay natawagan ko po si Pastor Edgar San Miguel upang magbatid po ng magandang balita sa atin. Amen. Good news. Mabuting balita. Tama yung binasa ni Ate Ana na John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, huwag tayong mag-alala. Ibig sabihin, tayo ay tagapagmana. Diba ang anak, pinamamanahan niya? Kaya yung nararanasan nating hirap, huwag nating pansinin yan. Dahil ang napakahalaga, yung fruit of the Spirit, ang bunga ng Espiritu. No? Alam niyo, surprise, hindi po ako ang tagapagsalita ngayon. No? Kasi, di ba hindi kayo nagtataka? Si Ate Ana, sa March, ulong linggo, ikaw ang tagapagsalita. Mamayang hapon, si Ate Shem ang speaker. No? Si Pastor Neil sa susunod, si Pastor Ana. No? Ang dami natin dito tagapagsalita. Maging si Mrs. Sa panghapon, mamaya si Ate Shem. Okay, bakit? Sasabihin ninyo, tinatamad ba ako? Hindi ako tinatamad. Ang gusto ko lang ipakita, no? Na itong iglesia ito ay hindi akin. Pansinin ninyo, kung ako ang lagi magsasalita ito sa umaga, sa hapon, sa susunod na linggo, ako na naman, sa hapon, ako lang, alam niyo ba, ang epekto, masama ang epekto. Na bakit? Unang-una, pag binawian ako ng buhay, nobody knows. Hindi ba? Baka matanribuan ang hinihingi ko. At magre-retiro ako sa 85 years old. So ngayon pong February 28, birthday namin. So 74 na ako. Aking may bahay 71. No? Matanda ako ng 3 taon. So, nakakatiyak ako na magpapatuloy tayo. Nandiyan si Pastor Dan, assistant. Nandiyan si Pastor Neil, outreach pastor. Nandiyan si Pastora Ana. No? Diba? So, hindi nakakalakot. Pangalawa, kasi kung ako lang ako, napapansin ko po kasi sa iba, Diyos na ng membro. Kasi hangang-hanga ang mga nakikinig. Kaya lumalago. Pag malago-malago na, ang tingin na sa akin, Diyos na. Napapansin ko po yan. Diyos na. Diba? Si Apollo, ng Sumika. Yung Diyos na siya. Siya si Jesus. Siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Kung magiging siya ang daan, samantalang tayo, si Jesus ang daan. Diba? Kaya hindi tayo naliligaw. Hindi tayo naliligaw. Si Jesus. So, maiiwasan natin. Kasi marami. O diba? Si Willie Soriano. Patay na. O, paano na? Paano na yung dagangan niya? May pumalit naman. Hinahanap nila si Eli talaga. Dahil naiiba yun. No? Pili kang murahin nun. Raparapan. Kaya yun ang gagawa ng Diyos na nagmumura. Parang siligong. Nagmumura. No? Pero ang Bible, bawal na bawal ang
mura. No? Bawal na bawal po yan. Okay. So, ngayon naman po, hindi na ako matagal. Tatawagin ko na ang ating tagapagsalita na isang magiging na babae, isang lingkod ng Diyos. No? Isang lingkod ng Diyos. No? Kaya yan ang sinasabi ko, lahat kayo pwede. No? Mamaya nga po si Ate Sin, handa na yan. So, tinatawagan ko po si Ate Lenny para ipagpatuloy ang pananambahan. Alam po natin si Ate Lenny. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pagkakat tayo po konti po, ganun po talaga kung talagang mahal mo ang Panginoon, nandito ka sa araw ng linggo. Kaya yung iba po, hayaan na lang natin po sila kung ano po ang desisyon nila. Kaya kahit po konti po tayo, alam ko na ito ay kapupulutan nyo ng aral itong aking mensahe. Kaya purihin ang Panginoon sa oras na ito. Sige po, ang po muna'y mananalangin. Ama, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaga. Inaanyahan po namin ang iyong banal na Espiritu na siyang magmulat ng aming paningin at magpalawak ng aming pangunawa tungkol sa mensahe na aming maririnig. Gamitin mo kaming buhay na patotoo sa aming kapwa habang namumuhay na ikaw, Panginoon, ang aming naitataas at nabibigyan parangal. Pinupuri at pinasasalamatan pa namin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ganito po ang sinasabi sa unang Korinto 13, 1 hanggang 3. Kung makapagsasalita man ako ng ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig para lang akong batigaw na umahaligaw-maw o pompiang na tumataginting. Number 2, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, kung mailipat ko man ang mundo sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, walang kabuluhan. Sa 3, at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Ito po ang aming mensahe, ang kahalagahan ng pag-ibig. Ano ang pag-ibig? Ang Diyos ay pag-ibig. Dapat maintindihan na ang Diyos ang pinagmula ng pag-ibig. Bakit mahalaga ang pag-ibig? Ang pag-ibig ang nagbibigay ng kahulugan at layunin sa ating buhay. Sinasabi po rito sa unang Korinto 13, 4 hanggang 7, ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog, o mapagmataas. Sa 5, hindi bastos ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. 7, matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Ito ang nag-uugnay sa tao at ang nagdudulot ng kagalakan at kapayapaan. Mga kapatid, magagawa natin
natin sundin ang utos ng Diyos kung ikaw ay may pag-ibig sa Kanya at sa iyong kapwa. Nakikita natin sa mga sumusunod na tatalakay bakit napakahalaga ng pag-ibig. Una ay sa spiritual na kaloob ng Diyos o spiritual gift. Number 1, kung makapagsalita man ako ng iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lang akong patigaw na umaalingaw o kompyang na tumataginti. Nais ipaunawa sa atin na anuman ang regalong espiritual na natanggap mo mula sa Panginoon, kung ginagamit mo ito ng walang pag-ibig, para ka ng patigaw o umaalingaw na kompyang na tumataginti. Ibig sabihin, nag-iingay ka lang, umaawit, nagpupuri, puro ka ng salita, pero wala sa puso, wala sa gawa, yung tipong kumakanta ka sa Panginoon. Tingnan niyo kung mabuti ang mensahe, napakaganda po sa pagpapabuhay. Pinagpupurihan mo ang Panginoon, nagpuputi ka gamit ng ibang wika na ipinagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Ngunit wala ka namang pag-ibig. Nag-iingay ka lang dahil wala sa puso ang pagpupuri. Wala sa isip, wala sa gawa. Ang masama ay mali ang motibo ng iyong pagpupuri. Kung ginagawa mo ito nang walang pag-ibig, wala rin itong kabuluhan. Napakalaga na ang iyong pagpupuri ay bunga ng iyong labis na kagalakan, pasasalamat, at ibig sabihin, pag-ibig sa Diyos, natural na lumalabas sa iyo ang iba't ibang wika. Sa tuwing aayayahan mo ang banal na espiritu sa iyong pagsamba, karapat-dapat lang na ibigay mo ang iyong buong puso, buong pag-ibig para sa Panginoon. Kasi kung hindi, sabi nga ng salita, wala itong kabuluhan. Yung tipong habang nagpupuri ka sa Panginoon, nakita mo lang yung katabi mo, nakagalit mo. So, bad trip ka na agad. Iba ang sinasabi ng puso sa laman ng puso. Hindi po ba? Yung iba ganyan. Dapat tama yung puso tuwing lalapit sa Diyos. Siya ang dapat mapurihan at makitaas sa ating mga buhay. Tandaan po natin, hindi tamang gamitin ang spiritual na kaloob na nagmumula sa Panginoon para sa sariling kapakinabangan. Number 2, karunungan at pag-unawa mula sa Panginoon. Sa unang Korinto 13:2, kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pag-unawa sa lahat ng lihim na katotohanan at lahat ng kaalaman, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong pagluhan. Kasi kahit kabisado mo ang Bible, cover to cover, tanungin ka man ng kahulugan nito at kaya mo sagutin, kapag ipinaliwanag mo ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, ikaw man ay kasing husay ng talino
King Solomon, ngunit wala ka namang pag-ibig. Wala itong kabuluhan. Aanin mo ang titulo na pinakamatalinong tao, ngunit wala ka namang kaibigan. Walang taong may pakialam sa iyo kasi hindi ka marunong magmahal. Wala rin kwenta. Walang kabuluhan. Kahit isa kang magaling na pastor o mamamahayag ng Ebanghelyo, ngunit nagsasalita ka ng walang pag-ibig sa Diyos o sa kapwa mo, ginagawa mo lang para magpa-impress sa mga tao, wala itong kabuluhan. Ang pagbibigay ng koreksyon sa isang tao ay dapat ibinibigay ng may pag-ibig na kapag nagtutuwid ka ng ginagawa mo ay para sa mapabuti ang tao, hindi para maigiit na mali ang isang tao. Dahil kung gagawin ko lang ito, wala pa rin itong kabuluhan. Ako may mali, pero mahirap kong bumakas. Alalahanin natin, kung nagpakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na sa mga panahon na nagkasala tayo sa Kanya, at naging matigas ang ating ulo, pinatawad pa rin niya tayo at pinadala niya ng Diyos ang kaisa-isang tao na nagtsaga sa atin para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. Number 3, pananampalataya o faith. At kung mailipat ko man ang mundo sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit pa sabihin malaki ang iyong pananampalataya sa Panginoon, na kaya niyong tulungan ang iyong suliranin, na kaya niyong iligtas ang iyong mga problema, ngunit wala ka ng pag-ibig, wala pa rin kabuluhan. Hindi natin maaaring sabihin na may pananampalataya ka sa Diyos o sa Panginoon, ngunit wala ang pagmamahal sa Kanya. Dahil ang mga demonyo ay kinikilala nila si Jesus bilang Panginoon, ngunit wala silang pagmamahal sa Kanya. Ang tunay na pananampalataya ay hindi dahil sa alam mo ang kakayahan ng Diyos o kung sino siya o kaya niyang gawin, kundi dahil alam mo sa labis na pagmamahal ng Diyos sa iyo, lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad, may pananampalataya kang patatawarin ka niya. Hindi mo nauunawaan ang tunay na kahulugan ng grasya ng Diyos kung hindi ka marunong umilig. Malabong maunawaan mo ang isang bagay na natutunan mo. Hindi mo alam ang halaga nito. Sa mga verse dito sa Matthew 22:37-39, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. 38, ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. 39, at ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad nito, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi mahirap sa iyo na sundin siya. Kapag mahal mo ang Panginoon ng higit sa lahat, hindi mo hahayaan makompromiso ang isang bagay na nakalaan para sa Panginoon. Kapag
nagpapakumbaba upang makitaas siya sa buhay mo. Kapag mahal mo ang Panginoon, siya yung prioridad mo. Kapag mahal mo ang Panginoon, hindi mo siya kayang saktan. Kapag mahal mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili, kung anong lahat ang gusto mo maranasan, yun din ang dapat mong ibigay. Kung mahal mo ang Panginoon at ang kapwa mo ay hindi mo magagawang suriin ang mga utos ng Panginoon. Bakit ako matapos? At kung totoong mahal mo ang isang tao, hindi ka dapat nag-iisip ng ipagkapapahamak niya. Hindi mo iniisip ang mga bagay na makakasakit sa damdamin niya. Kaya mo mamuhay ng may katapatan at sinseridad. Kung may pananampalataya ka sa Panginoon, hindi mahirap sa atin na sundin ang kanyang mga utos. Ang ika-apat, mabuting gawa o good work. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aming ari-arian, at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Hindi ito tungkol na kaya mong gawin, kundi tungkol ito sa ginawa ni Jesus sa atin. Dito po sa Efeso 2:8-9, dahil sa niyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. 9. Hindi ito nakasalalay sa mabubuting inyong gawa para lang walang maipagmalaki ang sinuman. Kung ang aking kaligtasan ay nakabase lang sa kakayahan natin magbigay, ibig ba sabihin yun? Ang mga mayayaman lang ang maaaring maligtas? Hindi! Hindi po ba? Tama naman. Ibig ba sabihin yung may kakayahang magbigay lang sa mga kapuspalag ang makakapunta sa langit? Mali! Malinaw ang sinasabi sa talata na hindi sa kakayahan ng tao upang walang maipagyabang, kundi dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas tayo nang sumampalataya tayo kay Kristo. Sabi nga, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para lang maipagmalaki ang sinuman. Kahit pakainin mo man ang libo-libong mahihirap at kapuspalan, kung wala akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Dahil si Jesus ay pinahirapan para sa kagalingan ko, si Jesus ay namatay para mabuhay ako. Si Jesus ay nabuhay para magkaroon ng pag-asa na sa kanyang pagbabalik, isasama niya ako sa kaharian ng Diyos Ama. Ikalimang sakripisyo at ialay pati ang aking katawan upang sunugin. Kung wala akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Maiuugnay natin ito sa mga nagpipilipesya, sa mga nagparada ng mga Diyos-Diyosan. Pinahihirapan nila ang kanilang sarili. Sinusugatan nila. Ngunit sabi nga ng salita, hindi sa sariling gawa, kundi sa biyaya ng Diyos.
kung wala akong kakayahan, iligtas ang aking sarili, hindi po ba maraming nagpipilitensya, nagkakandahirap, nagkakanda siksikan, nagkakanda kung ano-anong mga ang sinaranas, hindi po yun ang pamamaraan ng Diyos. Dito po sinabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging dapat sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala sa mata ng Diyos. Kahit pa sabihin, ikaw o si pastor kaya, lahat tayo ay makasalanan na tinubos ng dugo ni Kristo Jesus. Kaya tayo ay nakatanggap ng pagpatawaran at kaligtasan. Unang Pedro 1:18-19. 18. Alam naman ninyo kung ano ang ipinagdugo sa inyo mula sa walang kapuluhan, pamumuhay na minalang ninyo sa mga ninuno ninyo. Ang ipinagdugo sa inyo, hindi ang mga bagay na nawala at tulad ng ginto o pilang, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo at tulad na siya ay isang tupa na walang dungis at kapintasan na inyandog sa Diyos. Napalitaan ba ninyo yung diboto ng mga Diyos-Diyosan na gawa sa kahoy na namatay sa posisyon? Hindi po ba nung piyesta ng Nazareno, merong bumuhat, nagsikip ang dibdib na himatay, namatay. Alam po niyo, nabalita ko yun. Sa tingin ba ninyo, dahil sa buhay niya na nawala, sa buhay niya na sinakripisyo niya na magkaroon siya ng kaligtasan? Hindi. Ang sabi nga po doon sa John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung pag-sino sumampalatay sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi dahil sa sakripisyo natin, kundi dahil sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Napakahalaga na maunawaan natin ang kapangyarihan na magagawa ng pag-ibig ng Diyos at sa kapwa. Ito po, pagpupulay-pulay natin, natapos na po ako. Nakikita ba sa iyong pamumuhay ang pagmamahal sa Diyos at sa iyong kapwa? Nakikita po ba? Pagsasabuhay, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos para sa lahat sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Dito po ako nagtatapos. Tayo po yung mananalangin. Ama, tunay ikaw ay kapuri-puri, mabuti, puno ng mabagat pag-ibig. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na pinagkaloob sa amin. Salamat, binigyan mo kami ng puso marunong umibig. Dalangin namin na ang mga salitang aming narinig ay hindi nagawin ng kalaban, kundi maging daan upang mas matalim ka namin na mapangamalan sa aming mga buhay. Inaasahan ang pagbabago na iyong gagawin sa aming mga buhay bilang iyong mga ilasunod at mga anak sa pamamagitan ni Kristo muli. Ito ang aming tinataas sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at pinapagligtas. Amen. Salamat po. Maraming
salamat po, Ate Lenny, sa napakagandang mensahe mo po sa amin. Ang kahalagahan ng pag-ibig. Ano daw po ang kahalagahan ng pag-ibig? Ang pag-ibig ang nagbibigay ng kahalagahan at layunin sa ating buhay. Kaya nga po, di ba, ang Diyos ay pag-ibig. Paano kung wala tayong pag-ibig? Siguro, ang mga layunin natin sa buhay, puro kasamaan. Kasi alam niyo po kung saan galing yung kasamaan sa diablo, di ba po? Kaya kung may pag-ibig tayo, nasa atin ang Panginoon. At ang sabi nga din po ni Ate Lenny, kahit kabisado mo ang Biblia cover to cover, wala rin po yung kabuluhan kung walang pag-ibig. Yun po. Sabi po sa Joshua 1:8, basahin mo ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo, araw man o gabi, upang masunod mo ang aklat upang masunod mo ang lahat ng nakasa doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Hindi lang po pala basta tayo nagbabasa ng Biblia. Kailangan po pala nating pagbulay-bulayan ito araw at gabi at isabuhay natin. Kaya nga po kung magbabasa tayo ng Bible, hindi basta basa lang ng basa. Pagbubulay-bulayan po natin. At para po sa pagkuha po ng ating love offering, inaanyayahan ko po si Ate Liberty. At sa pagkanta po sa ating love offering, inaanyayahan ko po si Ate Lisa. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weakness I see in me will be stripped away.
Your spirit lets me on, and the power of your love. Ikaw na rin manalangin. Panalangin sa Maraming salamat po, Tilisa, sa iyong napakagandang power of your love. sakto, no? Love. Talagang tungkol sa pag-ibig. Kailangan natin may pag-ibig tayo. Napakalaga po ng pag-ibig sa ating buhay. Tayo po ay manalangin at ipanalangin po natin ang ating mga handog. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw. At ngayon po, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang aming mga handog na sa iyo rin po ito nanggaling, Panginoon. Hinihiling ko po na pagpalain mo po ang bawat kamay na naghandog, maliit man ito o malaki. Panginoon, maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po ay tinatawagan ko si Pastor Edgar para po sa announcement at benediction. Maraming salamat, Ate Ana. Thank God, purihin po ang Panginoon. Napakaganda ng mensahe na ating narinig. Totoo po yun, ha? Ano ang sabi? Kahit pa may pananampalataya ka, kung wala ka namang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Kaya hindi ka maliligtas pag wala kang pag-ibig. Kasi, tingnan nyo, we are saved by grace. Yung sinabi niya kanina, through faith. We are saved by grace through faith. Hindi dahil sa ating magbubuting gawa. Sa madaling salita, naligtas ka, no? Sa habag. We are saved by grace. Naligtas tayo sa habag. Naligtas tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero kasama na rin siyempre yung pananampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya. We are saved by grace through faith in Christ Jesus. Okay, so ito nga ang lagi kong itinuturo sa inyo. Pag-ibig. Diba? Kasi ang tinitingnan ng Diyos, ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung ating mabubuting gawa. Ang tinitingnan ng Diyos, sinasaliksik niya ang puso natin. Kasama ko. Alam ng Diyos na tayo ay nagmamahal sa Kanya. Hindi natin kayang lukurin ang Diyos. Hindi natin madadaya ang Diyos. Kasi nakatingin siya sa puso mo. Di ba? Yan ang lagi kong sinasabi. Kung may pag-ibig na tayo rito sa church, hindi ko na kayo uutusan. Dahil mahal niyo si Lord, di ba? Kaya kayo nakaupo dyan. Dahil kay Lord, hindi dahil sa akin. Ako wala akong kwenta. Iba kasama rin ako dyan kanina. Kahit pa pastor magaling magpaliwanag kung ano. Kung wala naman siyang pag-ibig. No? Kaya di ba? Kung wala din naman akong pag-ibig, sayang lang. Magpapagalang ako. Wala itong kabuluhan. Di ba? Ang liwan-liwanag. So, pag-ibig. Ano ba ang lagi kong sinasabi rito? Ano ang batas dito sa church na ito? Love. Hindi yung, huwag kang magsusunod ng miniskirt. Huwag kang magsusunod na halos kita na ang dalawang bundok. Diba? Hindi ako ganun. Diba? Huwag kang malilig. Hindi ako ganun. Dahil ang nagmamahal, hindi yan nalilig. Laging advance yan. Maaga. 15 minutes.
Kami ni Mrs. kahit saan kami mapunta church, 30 minutes. O kahit pa 30 minutes, o kahit pa 15 minutes, kung wala kang pag-ibig, sayang lang. Napakaaga mo nga dito. Wala ka naman pag-ibig sa Diyos. Sa Diyos, ha? Napakaaga ka nga dito. Wala ka naman. Hindi natin kayang gayain ang Diyos. Nababasa niya ang ating kalooban. Alam niya. O, inuulit ko lang naman. Bakit si Abraham ang siyang napili? Chosen people. Ano ang nakita ng Diyos kay Abraham? Puso, pag-ibig. Minahal niya ang Diyos. Na kahit ang kaisa-isa niyang anak, handa niyang ihandog, handa niyang patayin si Isaac nang makita ng Diyos. Kaya siya ang pinili. Kaya napakahalaga ng pag-ibig. Siguro, nauunawaan niyo naman ako, di ba? Ano uli ang batas dito sa atin? Ang isang bawal lang sa atin dito. Bawal utangin ang pera. Yun lang. Kasi, pangangalagaan ko ang Diyos. Dahil kung ako ay walas, kung ako walang pakialam sa pananalapi, walang mangyayari sa church natin. Kahit sa bahay niyo. Di ba? May plano kayo sa bahay niyo. Nagpabudget kayo, di ba? Kasi pag hindi kayo nag-budget, ubos-ubos, biyaya. Ato dahil na niya naman sa ating lady, makautang. Hindi lang po, sinabihan ko na yan, hindi na yan magpapautang. Sana totoo. Maawain eh. Naaawa siya. Pag-ibig yan eh. Pag-ibig. Hindi masama ang magpautang. Hindi masama magpautang. Huwag ko lang asahan na bayaran ka pa. Oo, di ba ganun daw talaga yan? Nangangarinig ko at yung anak ni Dado. Pag nagpautang yun, nasabi niya, hindi ko na inaasahan na babayaran ako. Alam ko, narinig ni Ate Lini. Kaya nga po daw umuta kasi walang pera. Yes. Yes. Kaya walang pera. Kaya huwag ka magbigay na hinihingi niya. Halimbawa, ako tulad ko, humingi ng 15,000. O binigyan ko lang 5,000. Ako ang masusunod. Diba? Kung ibibigay ko yung 15,000, ay mahirapan ka rin. Saan man nakukuha ng ganun? No? Okay, pag-ibig. Napakahalaga po ng pag-ibig. No? Kahit pa may pananampalataya ka, ito pa, binasa kanina eh. Kahit pa mayroon kang pananampalataya, kung wala ka namang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Diba? Kaya, diba, sinasabi ko lagi rito, kahit manampalataya ka ng manampalataya dyan, maglupasay ka ng maglupasay dyan, naligtas tayo sa habag. Kung hindi ka kahahabagan ng ating Diyos, baliwala ang pananampalataya mo. Mas gusto ko. Di ba sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Subalit ang higit na pinakadakila ay ang pag-ibig. Diba? Baliwala yung pananampalataya mo kung wala kang pag-ibig. Nagpapagod ka lang. Baka gusto mo lang magpasikat sa loob ng church. Merong mga ganun. Na, ito, handaan. Tulog-tulog tayo, kainan. No, merong mga taong ganun. Ang nagpupuri, hindi ang Panginoon. Ang napupuri, yung tao. Ay, napakagalanti naman. Napakagalanti. Ang sarap ng pagkain namin. Yes. Nagpakain ka na. Kung wala ka namang pag-ibig sa Diyos, baliwala lahat ito. No? Kaya sa birthday ko, walang kainan. Magagalit sa atin.
Takot ka? Tuloy. Pero sa Diyos ang papuri. Ha? Hindi sa akin. No? Kasi sa Maker, hindi ko naman kaliligtaan sa tahanan ni Ate Lenny, may handaan. 4th year anniversary ng Bible study. Okay? So, mayroon po tayong Bible study sa darating na Wednesday. Alas 3 pa rin. Alas 3 pa rin ng hapon. Tayo po'y tumayo at tayo'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensahe na aming narinig ngayon. Tunay mo po na ito ay isang hamon sa bawat nakakarinig nito. Nananayon po ako, alam ko, dahil yung huling pagtayo dito ni Ate Lenny noong November, tinignan ko po ang views kung ilan ang nanood. More than 400 na po ang nanood. Kaya itong mensahe na naman ngayon sa umagang ito, alam ko bagamat kakaunti kami rito, pero sa YouTube, marami po nanonood. At ito na ang tunay na mensahe. Diba ang lagi kong binabanggit na gagawin natin? Mark chapter 12, verse 30 and 31. Ang sabi ko doon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Pangalawa, ito ang utos niyang pangalawa. Mahalin mo ang iyong kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yan lamang po. Kapag nagawa na natin yan, sure goal. Pag binawian tayo ng buhay, sa langit po ang tungo natin. Mababasa rin yan sa Matthew chapter 22, verse 37, 38, 39, and 40. Ganon din po. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa, at ang iyong sarili. So kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang gusto niya. Hindi yung 10 utos. Kaya lang yung 10 utos, dahil may pag-ibig ka na, nasunod mo na ang 10 utos. Mababasa sa Romans chapter 13, verse 10. Ano ang sabi? Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap. Pag-ibig. Napakahalaga po ng pag-ibig. At sa umagang ako ito, hinihingi ko ang iyong paspas. Narito po ang iyong mga anak. May mga negosyo po sila, mayroong hindi nakarating, may negosyo rin. Nawa, Lord, dinadalangin ko, kayo po ang Jehovah Jireh, ang God provider. Nawa, Lord, abutin po ninyo ang mga kapatiran, maging yung panghapon po na may mga negosyo. Pagpalanin nawa ninyo. At kung mayroon na rin po may karamdaman, katulad ni Ate Lenny, kung mayroon pa siya, at ang aking may bahay, dinadalangin ko rin po na kayo ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Dinadalangin ko po na ay gumawa kayo ng himala. Inyo pong pagalingin dahil kayo ang dakilang manggagamot. Kung mayroon man po ako hindi naman nabanggit ng mga membro namin na mayroon pa rin karamdaman, maging ang inyong lingkod mo, mayroon din po akong upo. Nawa, Lord, inyo rin pagalingin. At hilihingi ko po ang masmas sa umagang ito, ang masaganang araw ng Diyos Ama, at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak, at ang kaaliwan ng Diwang Banal, ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat.
Panginoon.